Sabi ni Neng Gigi, lahat nung kumuha ng spokesperson, una sa Malacanang, then sa Senado at sa Congress, ngayon sa OBP naman. Hindi. Ako, nung simula pa lang ho, napapansin ko sa kanila, mga bossing. Sabi ko una, nasaan kaya yung mga ano nila? Nasaan kaya yung sinasabi nila na mga advisor nila? Kasi po, nung 2025, para po doon sa 2025 budget, mga bossing, grabe. Yung advisor ho, mga kababayan, di ba lumobo ng 2 billion yun? Yung advisor ho, 100 million na. Sabi ko, bakit hindi kaya natin nakikita na may advisor ang vice presidente? Dahil kung ano-ano po yung sinasabi na hindi naman po dapat marinig ng sambayanang Pilipino. Di po ba? So at least ito, may pandisente na po silang pangharap po. No? Biruin nyo ho, mga kababayan. Yan, sila Attorney Claire Castro, kung napapansin nyo, sila Attorney Princess, no? Abante. Kung napapansin nyo ho, mga kababayan, alam nyo yung mga sinasabi nila may kurot may hapdi Pero hindi mo mariringgan na bobo. Hindi mo mariringgan na magsasabi ng gano'n na rektahan. Hindi mo mariringgan na merong pupugutin na ulo. Sa Vice Presidente, walang kontrol. Yung mga hindi dapat humarinig ng ating mga kababayan, yun. Kaya ito ang dahilan kung bakit meron silang spokesperson na din po. Para naman makasabay. Makasabay ng pagiging disente. Sabi ni Alexander the Great, bakit hindi pa nai-impeach yan? Puro paglulustay na lang ng pera ng taong bayan ang ginagawa. Hindi ko din alam, no? Tanong natin kay Chis Escudero. Sabi ni Arturo Villesa, patunay lang yan na dami nilang pera kaya kumuha pa ng gagastusan. Sabi ni Arturo Villesa. Yung Makati, magkatugma din sa malanding nanay at tatay. Ano yun? Saan napunta yun? Anyway, alisin ko na ho ito, mga kababayan. Dumako po tayo. Peter Cayetano, tapos na. Ngayon ho, mga bossing, nako, eto. No? Si Tatay Digong naman. Alam niyo po kung ano ang pinaplano ng Senado o ano pinaplano ni Alan Peter Cayetano? Mukhang gustong bumuo ng sesyon, no? Para mapauwi daw po ang dating Pangulo. Para pag-anuhin na lang daw po, house arrest, mga bossing. Dahil sabi ni Cristina Conti, mukhang malabo naman, mukhang hindi naman papayagan. Unang-una ho, parang doon sa parang doon po sa pagbibigay nila ng sulat at nagre-request ng interim release, parang may pag-amin na po doon Hindi nagagawa muli o hindi nagagawa ulit ng krimen. Kung ikaw ho, mga kababayan, ang judge, tapos humihiling sa iyo na lumayo sa iyo, pero may narinig ka ng halos pag-amin na po, mga bossing, ano gagawin mo? Papayagan mo pa ba? Hindi. Eto, may pag-amin na kayo. Ba't palalayuin pa namin kayo? Dito na lang kayo sa tabi ko. Pangalawa ho, mga kababayan, mukhang malabo naman pong mapayagan. Mukhang malabo pong mapayagan na iuwi po sa Pilipinas. Bakit to, mga bossing? Sabi ko nga ho, hindi naman po tayo kasama o kasapi na sa ICC. Bakit papayagan nila? Kung papayagan man yan ng interim release, mga bossing, doon po papupuntahin o doon po sa mga bansa na kasapi ho ng ICC, mga kababayan. Di po ba? Ang Pilipinas, di ba, sa takot po ng dating Pangulong Duterte na siya ay litisin, na siya ay imbestigahan ng ICC, kumalas, bumaklas. Di ho ba, mga kababayan, ganun kasimple yun. Kaya napakalabo pa po sa tubig ng kanal na payagan ho yung interim release na nire-request nila. Di ba, Mamita Star Talk? Sabi ni Neng Gigi, may bago bang balita kay Jinggoy at Maharlika? Hindi ko lang po alam. Yung huli pong balita, sabi ni Maharlika,
meron daw Gerald. Hindi ko alam kung sino yung Gerald na yon. Regarding sa expose na dyan, na may boylet si Jinggoy. Hindi ko lang ho alam, no? Anyway, eto, pakinggan ho natin si Attorney Cristina Conti, mga bossing. Ah. Ay, ano yun? Oh. Una, meron bang kapasidad, may otoridad ba, kikilalanin ba itong resolusyon na ito ng ICC? Sa puntong ito, hindi. Hindi, ang sasabihin lang po diyan sa Senado, gusto niyo pauwiin si Duterte, no? Nagkaisa kayo diyan. Bumoto majority diyan sa Senado na iuwi si dating Pangulong Duterte. Ganun lang ISIS. Wish ko lang. Di ba? Sabi, wish nyo lang. Tagal-tagal naming hinintay ito. Ang tagal-tagal naming hinintay ito, tapos sasabihin nyo lang iuwi dyan. Hindi naman kayo kasapi sa ICC sa amin. Hindi po ba? Dahil actually, sa kahit na anong punto, hindi kikilalanin ng ICC ang ganitong klaseng resolusyon na parang nangingialam sa kanyang mga proseso. Aha. At pangalawa, meron bang inilalaman itong resolusyon na parang batayan para sa ICC na i-consider? Kumbaga, kahit hindi man niya pansinin o hindi within its authority to recognize, ano bang nilalaman? Ang nilalaman niya ay actually mas kumbaga, labas doon sa hinihingi ng ICC. Pinapayagan naman ang interim release ng ayon sa ganitong kondisyon. Lalo na kung merong mag-host po. Hanggang sa ngayon yata, wala pang pumapayag na bansa nasaluhin ang dating Pangulong Duterte Di po ba? Halos ngayon yata biruin mo. Una, Australia, wala. Ayaw. Tablado. Belgium, ayaw. Ano kaya yung susunod? Letter C, Cambodia. Letter D, Denmark. Ano pa? Letter E. Anong bansa ang letter E? Wala pong may bansa na gusto yung nananahimik nilang bansa magkaroon ng sisigaw-sigaw, Duterte! Duterte sa labas. Nung pinagpipiitan o pagpipiitan ng dating Pangulo. At malabo din uulitin natin, malabo na sa Pilipinas, mga kababayan. Bakit po? Hindi tayo kasapi sa ICC, no? Yung mga bansang pinupuntahan o pinapayagan para sa interim release, dapat kasapi ng ICC. Pero hindi naman yun ang nakalatag sa resolution at parang ang naghahanap ng compromise. Hindi para sa Senado ang maghanap ngayon ng compromise. Para ito sa defense, sa prosecutor at sa ICC, sa mga judges nito. Kasi yung justification, Attorney Conti, di ba, ang sinasabi, deteriorating na health, tapos yung old age, at saka yung prolonged social isolation. So, ang feeling nila, dahil nagbigay naman daw dati ang ICC sa isang rebel, Congolese rebel, na si Jean-Pierre Bemba Gombo, somehow, parang ganito rin na konsiderasyon na payagan naman at least, somehow, habang naghihintay ng paglilitis talaga. Kumbaga meron silang nakita na ito pinayagan, gaya-gaya, ito pinayagan, dapat ganito din sa aming dating Pangulo. Yan pala. Ibang sirkumstansya yung pangyayari kay Bemba at noon nakausad na yung trial. Ito hindi pa nga nagsisimula. Alright. Kaya malaki ang ingat ng ICC dito. And then pangalawa, walang naka-attach sa nakikita ko walang attachment ng mga dokumento o kaya proof of medical condition na magiging batayan ng ICC sa kanyang factual finding. Hindi, tsaka di ba nung pagkadating pa lang ng dating Pangulong Duterte doon sa ICC, ano po ang ginawa nila agad-agad? Sinugod agad sa ospital. Chinek lahat ng vital signs. No? Yung nagsasalita nga lang ang dating Pangulong Duterte doon sa unang hearing yung unang beses na nakita natin siya. Mga kababayan, bembang daw, Mark. Anong bembang? Walang bembang. Walang bembang si dating Pangulong Duterte. Sabi nga nung vlogger na babae, sila daw ni Katribo, wala din bembang kasi wala daw bembang si dating Pangulo. Di ba? Hindi Nung unang salta ng dating Pangulong Duterte sa ICC.
dinala agad, di ba? Dinala agad doon sa ospital para i-check yung vital signs kung ano, kung okay ba siya. Yun nga lang pong unang pagharap ni dating Pangulong Duterte, yung tinanong yung pangalan o yung binagalan ng dating Pangulong Duterte, yung my name is Rodrigo Duterte. Yung kala mo matutulog-tulog na, halata din ho nila. Di po ba? At halata din po ng mamamayang Pilipino na bago ka pumunta diyan doon sa Hong Kong, masiglang-masigla ka, nakatayo ka pa na ganon. Habang sinasabi mo, sipain ko yung ICC. Ayun, nasipa. Papunta sa ICC. Halata ho nila yun. Baka siguro, kaya ho, paulit-ulit nang sinasabi, butot balat na lang, ganito, ganyan. Mahina na ang dating Pangulong Duterte. Para payagan din, kagaya nung isang pinayagan doon. No? Nagets ko na kung bakit nila pinapalabas na butot balat na lang. Kaya pinapakalat nila, butot balat na lang ang dating Pangulong Duterte. Para mapa-house arrest nila. Yun naman pala no? Connect lang. Sabi, meron pang vlogger na kung makalabas si Digong, gigilitan niya sarili niyang leeg. Sabi ni Eugenio Hernane, di nakatira ng fentanyl kaya. Tuloy. So, mahirap naman po na isang third party pa nga, di ba? Walang kinalaman si Senator Alan Peter Cayetano sa sitwasyon ni Duterte ngayon. Walang pruweba na nakabisita siya at Ano yun? Epal lang si Peter Cayetano. Ano? through hearsay, kumbaga, ang kanyang basehan. Yung 10K namin hanggang ngayon, hearsay pa din. Yung 10K, bawat pamilya hanggang ngayon, bulong-bulungan pa din. At eto, mukhang sinundan pa ni Boy 2K. Kung meron pong Boy 10K, sinundan pa ni Boy 2K. Kaya kung sa appreciation ng ICC, okay po sana kung merong facts to appreciate. Pero dito, wala Mas ang lumalabas pa nga ito ay political posturing of one branch of government. Alright. Hindi ko alam kung paano ito maipapasa sa ICC. May issue pa nga dun sa isa pang Senate resolution Alright. Sabi ng defense, gusto nilang ipasa yung resolution ng committee ni Senator Aimee. Pero parang paano, there has to be an official transmission from Hindi, tsaka di ba yun yung plano nila? Yun daw pong mga hearing ni Senadora Amy Marcos, ipapasa sa ICC. Tapos ipapamukha nila at sasabihin nila na illegal daw po ang pagkakahuli o pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabihin sa inyo nung ICC, ha? So what? Di pakulong nyo kung sino man yung illegal na umaresto kay Digong. Ang importante sa amin, maayos siya, no? Maayos ang kalusugan niya at hawak namin siya. At merong mga nagrereklamo sa kanya. Ganun na lang po ang sasabihin ng ICC. Diyan po sa mga ginagawa ng mga pro-Duterte na mga senador po na talaga namang pinapangalaanda ka nila, pinapamukha nila sa mamamayang Pilipino, pati sa impeachment na pro-Duterte sila at hindi pro-Pilipino. the Philippine government. Ang hirap i-appreciate. Alright. Kumbaga, para kang binigyan ng excuse slip sa eskwela. Binigyan ka ng excuse slip okay. ng eskwela mo na sinasabi niyang nagka-dengue siya. Ang nagsulat, siya lang. Okay. Kailangan po ng Medical record, galing po sa doktor, lahat yun. Di ba? certificate, kailangan ng pwedeng, ang pumirma yung nanay niya, and so forth. Kayo-kayo lang pala ang nagsasabi nun No? Sila-sila lang pala yung nagsasabi, butot balat na ang dating Pangulong Duterte, hindi na okay ang dating Pangulong Duterte. Lalo na si Peter Cayetano, hindi naman nakapunta dun yan. Sasabihin lang po talaga sa kanila ng ICC, mga kababayan. Ano yan? Ano po, house arrest po ang hiling namin. Mas okay siya dito. Mas
feeling nasa house siya dito. Bakit? Mas wala siyang stress dito. Mas napapahinga siya dito kaysa kasama ninyo. Pagod na nga yung matanda kung saan-saan nyo pa inaakay. Di ba? Mark, ang sabi ni Banat Bay, unti-unti daw nilalaso si Digong. Sira din ang mga tuktok ng mga nagsasabi ng ganyan, no? Ano? Ay, Diyos ko. Nilalason ng utak ng mga nanonood sa kanila. Yun ang katotohanan, ho. Kaya yung, kumbaga, walang pangahawakan yung ICC dito sa resolution na ito. At kung pupunta pa tayo, ano ang relasyon, ano ang purpose ano ang personality ng Senado sa ICC sa punto na hindi tayo miyembro ng ICC. Yun nga. Di ba? Kasalanan din ho ng dating Pangulo yan. Kaya dito papasok ulit ang tanong na ano ba ito? Ito ba ay pag-cooperate sa International Criminal Court? At ang Senado ba on a majority vote of 2/3 will agree to reaccession to the Rome Statute? Yan ang mga mapapaisip tayo kasi parang kumbaga dati umatras na tayo tapos ngayon babalik yung Senado Oo. Sorry. Oo. Nahihingi ng affirmative relief sa ICC. Sabi ni Sir Eseng Mariano, yung itsura ni Digong sa AI, iyon ang ginawa nila kay General Torre, bumalik kay Digong. Ang ginawa nila. Ayun, tingnan nyo. Yung ginawa nila kay General Torre. Problemado yung taong gumawa nun. Kamot ulo. Dahil sabi, taga saan daw yun? Taga Cebu. Pabalik-balik daw ng Maynila para daw po atinan yung mga hearing. At least, kung manalo ka dyan, kung manalo ka dyan, di na ipamukha mo sa mamamayang Pilipino na mali si General Torre kung mananalo. Pero, wala Ang ginagawa na lang nila kung ano-ano pong mga pag-iimbento para masabi na sila huan tama. Di po ba? Napakahirap po. Sa totoo lang, napakahirap po nung laban nila. Napakahirap po, nagagawa-gawa ka ng mga kwento, gagawa-gawa ka ng istorya para ikaw ang paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Pero for now ba, Atty. Conti, matanong ko lang, bali, kayo ho ba, as far as you're concerned, kayo ho ba pabor na tayo ay mag-rejoin sa ICC uli? Opo. Kasi malaking punto na meron tayong option na haharap, may option yung mga Pilipino. May accountability. Moving. Ako, pabor din ho ako dyan. Kung sakali na ang ating Pangulo, alam ko naman hindi. Mukhang malabo naman. Pero kung sakali na magloko ang ating Pangulo, ayaw nang bumaba sa pagkapangulo, ayaw nang umalis, umaabuso na. Pwede tayong humingi ng backup sa ICC. Pero ito ho ang tanong ko, mga kababayan. Kung sakali na makabalik tayo o bumalik tayo sa ICC, tapos ni-request nung kampo ni dating Pangulong Duterte na dahil kami tayo ang bansang Pilipinas kabilang na ulit sa ICC, baka pwede na mag-house arrest na ulit kami sa Pilipinas. Yun ang tanong ko. Tingin ko baka pwede, tingin ko din baka hindi. Baka may mga alituntunin na eto dapat dati pa kayo kasali or whatever. Ano po? Baka mangyari na payagan umuwi yan. Tapos sa Pilipinas litisin. Forward, ordinaryong tao na makapagsampa ng kaso, katulad nga nung sabi ni DOJ Secretary, hindi makabuo-buo ng kaso dito patungkol sa crimes against humanity. Option po ito para sa simpleng mamamayan. Di po ba? Ngayon ho, mga bossing, mukhang hayaan muna natin dyan. No? Hindi pa naman yata makakauwi ang dating Pangulong Duterte.